Kaya nga si Tatay Digong, bilib na bilib talaga yan sa INC. Mas gustong pipiliin ni Tatay Digong na yung mga nagtatrabaho, lalong-lalo na sa mga kapulisan, gustong gusto niya yung mga INC. O yung mga gusto niya yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kasi nga, tested and proven yan. Kapag yung mga, hindi ako INC ha, pero kapag yung INC, yung mga trabahante, sabi ni Tatay Digong, according yan sa kay Tatay Digong, mas mapagkakatiwalaan kaysa mga iba dyan. Alam naman natin pag INC talagang rules is rules talaga yan. Batas is batas. Sundin kung ano yung... Kasi nasanay eh. Nasanay ang mga INC sa simbahan nila. O, na-train sila na talagang susunod sa batas. Kasi kung ano ang utos, di ba? Kahit nga malate yan sila sa simbahan nila, hindi na ngayon makapasok. Pag gumagawa ka ng kabalustugan, tanggalin ka sa grupo nila, tanggalin ka sa INC, tiwalag ka. Kasi yung INC talaga, may panindigan. Ito yung mga taong totoo. Sila yung mga taong dapat tularan. Hindi naman ako magsabi na kailangan nating mag-INC, pero ibig kong sabihin dito na yung paano sila namumuhay, paano sila yung may respeto sa kapwa, paano sila makitungo sa ibang tao, nagtatrabaho. Sabi nga ni Tatay Digong, pag INC, hindi mo basta-basta yung mabibili, hindi mo basta-basta yung ikukurap. Totoo naman. Oh. Living testimony yan si Marcoleta. Mabibili mo yan si Marcoleta? Hindi. Kasi yung taong yan yung taong may integridad. Ano talaga yan? Train talaga yan dyan sa INC. Tapos ngayon, gagawan-gawan nyo ng storya. Alam mo, itong si Garcia talagang sobrang dami na itong kabulustugang ginawa dyan. Yung isang kongresista, pinaupo, hindi naman nanalo. Yung youth party list, hindi pinaupo. Talagang mga ano talaga to, yung mga abusado ba sa ano nila. Kaya nga hindi nyo basta-bastang maano yan si Marcoleta. INC yan. Ay, hindi naman siguro lahat, pero yung INC talaga, kontrolado kasi yan sila. Pag may katiwalian kang ginawa na hindi maganda, ay talagang ididisiplina ka nila. Kaya nga, yung sa rally, nakita nyo? Gaano ka walang gulo, tahimik. Peaceful yung pagrarally nila. In fact, may mga pulis mga may baril pumunta doon, pero walang nangyari. Kinausap nila. Kung hindi sila alis doon, yung sang-ayon sa batas ba? Kasi pag yung tao talaga, pag sumusunod kasi tayo talaga sa batas, meron bang mangyayaring masama sa atin? Meron nang mangyayaring masama sa atin kung lulabag tayo sa batas. Pag lalabag ka sa batas, ano yung mangyayari doon? Magsisinungaling ka na sa mga nagawa mong hindi isang-ayon sa batas. Sunod-sunod na yan. Mga kapalpakan. Pero itong INC, talagang pinakita nila, sana ito yung tularan yun, namumuno sa kanila. Ilang taon na yung INC, bakit buo pa rin yan sila? Nagkakaisa. Tingnan nyo yung rally. Kahit nga sa suot lang nilang sanina, majority talagang nakaputi yung may print.
bakit kayang gawin yan ng mga Pilipino? Bakit kaya nilang sumunod sa namumuno nila? Yeah, of course, dahil yan sa may Panginoon din. Pero yun nga, dahil talagang yung namumuno din sa iglesia ay talagang may integridad at yung may takot talaga sa Panginoon. Mayroong disiplina. Disiplina kasi yung kulang ng Pilipino eh. Walang disiplina. Tapos ngayon, talagang nakakainis tong ginagawa nitong mga tambaluslos na ito. Yung si Marcolita gumagawa ng maayos, tapos siya ngayon yung question ninyo, kakasuhan nyo. Tambalulo ni mga tawhanan eh. Yung corruption ng dyan, yung pera ng flood control sa Cebu, sino yung mga ano doon, mga kongresista doon? Nga ilan ba yung 26 billion yung ghost project nila? Yung mga kongresista nandoon, pumirma yung lahat sa impeachment ni Inday Sara. Alam naman natin kung sino yung mga pumirma doon sa impeachment ni Inday Sara, mga corrupt yun. Imagine 2015, 215 yung pumirma. Ito yung nakakaano ba, na nilagay kayo sa pwesto nyo dyan para maglingkod sa bayan, tapos kayo yung unang magnanakaw, kayo yung unang lumabag sa batas, at ginawa nyo yung batas na sarili nyong batas for your own benefits. Gusto nyong kayo na lang palagi ang nakaupo dyan. Wala na ba talaga kayong awa? Kaya nga, tapos itong mga ibang tao ano bang tingin nyo sa INC? Ba't ganun? Kaya dapat rumispito nga kayo. Maraming mga trolls ditong ano-ano yung mga pinagsasabi. Dapat nga magpasalamat tayo. Maraming salamat sa INC sa ginawa nila na peaceful rally. Tingnan nyo, nagsabi silang peaceful. Peaceful talaga. Hindi katulad ng mga NPA, pag nagrarally, meron talaga yung nasugatan, meron talaga yung hospital. Bakit pag ang INC nagrarally, bakit walang nangyayari na ganon? Diba? Sus, ng mga taong to. Kaya nga, mag-isip na ho tayo. Pero salamat sa ginawa ng INC, hindi naman sila nanawagan na mag-resign, pero nalaman ng buong mundo kung gaano kakurakot itong gobyerno natin ngayon. Nalaman ng taong bayan kung gaano kawalang hiya, walang transparency. Gusto nilang pagtakpan lahat yung mga kagaguhan at mga kabulastugan nilang ginawa. Ganyan ka animal tong mga taong to. Kasi wala man talaga yan silang puso. Kasi kung totoong tao itong mga magnanakaw na to, meron din sana yan silang tumakbo nga kayong politiko nga leader sa bansa para i-lead niyo yung mga tao. Pero yung rason nyo palang tumakbo dyan ay para magkapera. Tambalustos talaga itong mga taong to. Yeah, yun yung maganda doon. Dahil sa ginawa ng rally ng INC, tingnan nyo. Wala nang mga, pag hindi magre-resign yan si PBBM, lulugmok pa ng lulugmok yung bansa natin. Wasak na ngayon ekonomiya natin ngayon, bagsak na. Lalo na ngayon, next year, iwan ko kung mayroon pang mga foreign investors na papasok sa ating bansa. Pag yung bansa natin magulo at walang mapagkatiwalaan, sino pa ba bang mag-invest sa atin yan? Wala. Pag
pagbagsak yung ekonomiya natin, anong mangyari sa ating mga tao, mga mamamayang Pilipino? Mamahal yung mga bilihin, o pag magkasakit, tignan natin kung magkasakit kayo, ninakawan pa yung pera sa PhilHealth. Yung last year, sabi ng isang sa PhilHealth, almost 130 billion yung nakuha sa PhilHealth. Sinero budget last year. Tas nung last time, mga 80 plus ba yung billion kinuha nila. Tingnan nyo yung mga klaseng taong ganyan, nagtitiwala pa rin kayo. Yun yung nako, napakahirap ispilingin pagdating talaga sa pera. Itong mga magnanakaw talaga, walang kaluluwa, walang tinae, walang atay, walang apdo. Kayo talaga. Kaya sa aking nagpapasalamat po ako sa ating mga kapatid na INC. Napakabuti at napakaganda ng ginawa nyo. At maraming salamat din sa inyong pagsuporta sa page natin. Alam ko marami kayong nagre-reply dun sa last na video ko din. Maraming salamat sa suporta nyo. Sana po yung patuloy pa po ito. Magkaisa pa po tayo. At sana patuloy na kayo magiging isang example ng sambayan ng Pilipino. Maraming pong salamat sa ating mga minamahal na INC. God bless everyone. At sa lahat ng mga kaperlas at mga diehard supporter ni Tatay Digong. God bless everyone.